Kaya pala absent si Flor kasi may dengue daw siya. Dengue? Ano bang dengue? Ewan, basta alam ko nilagnat lang si Flor. Mga bata, ang dengue ay isang sakit na sanhi ng dengue virus. Ito ay nakamamatay kapag napabayaan. Ang pagkakaroon ng mataas na lagnat ay isa lamang sa mga sintomas ng dengue. Ang iba pang palatandaan ay rashes o pamamanta ng balat, matinding pananakit ng ulo, pananakit at mainit na pakiramdam sa gilid ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuhan, pagkahilo, pagsusuka at kawalan ng ganang kumain. Ay Dok, magandang umaga po! Tamang-tama po ang dating ninyo. Mga bata, siya si Dr. Lindon. Nandito siya sa school natin para sa kampanya laban sa dengue. Magandang umaga po, Dok! Mga bata, alam nyo ba kung anong lamok ang nagdadala ng dengue virus sa atin? Anong lamok po, Dok? Aedes aegypti ang tawag dito ng mga puting marka sa kanyang katawan. Paano po ba nagkakadengue ang isang tao? Nagkakadengue ang isang tao kapag nakagat ng lamok na may dengue virus. Paano po ba na ikakalat ang dengue? Ganito yan, Rino. Halimbawa, may dengue ka, hindi magkakadengue si ma'am sa pamagitan ng pag-ubo o paglapit lamang sa iyo. Magkakadengue lamang si ma'am kapag siya ay nakagat ng lamok na may dala ng dengue virus. Alam nyo ba, sosyal ang lamok na ito kasi sa malinaw na tubig lamang siya nangingitlog. Pagkatapos ng pagtatalik nito, kaagad naman mangangailangan ang babaeng lamok na sumipsip ng dugo ng tao upang mabigyang sustansya ang kanyang binubuong mga itlog. Sa pagitan ng 2 hanggang 5 araw, maaari niya nang iluwal ang 60 hanggang 100 itlog. Sa sumusunod na 10 hanggang 12 araw mula sa pangingitlog, ang mga ito ay maging larva o kitikiti. Sunod na pupa hanggang sila ay maging ganap na lamok. Karaniwang nangagat ang babaeng lamok kapag sumikat na ang araw at sa hapon bago lumubog ang araw. Kapag ang isang babaeng lamok ay nakasipsip ng dugo mula sa taong may dengue, nasasalin ang virus ng dengue sa lamok at daladala niya ito sa kanyang laway habang buhay na maaaring umabot ng 30 araw. Simula nito, tuwing siya ay mangangailangan sumipsip ng dugo ng tao, ang biktima ay mahahawa na ng dengue. Hindi po ba sila sa maruming tubig katulad ng kanal nangingitlog? Tama ka, sa mga lalagyan na maaaring ipunin ang malinis na tubig, gusto nitong mangitlog. Tulad ng lata, tansan, cup, at iba pang nakatiwangwang na lalagyan. Gustong gusto ng mga lamok ang mga yan para sa kanilang mga itlog. Kaya dapat palagi nating linisin ang loob at labas ng ating bahay. Lalo na yung mga bakanting lote na madalas natin mapabayaan. Itaob ang mga bagay na maaring maipunan ng mga tubig at pangitlugan ng mga lamok. Dapat din natin palitan ang tubig sa inyong mga flower vase minsan sa isang linggo para hindi pangitlugan ng mga lamok. Okay lang po ba magsiga para mawala ang lamok? Hindi. Ang tanging paraan ng pagsugpo ng dengue ay ang pag-alis ng posible nilang pangitlugan. At bukod pa doon ay may batas tayong Clean Air Act. Ang pagsisiga ay masamang epekto sa kapaligiran at sa ating hangin. Ano po naman yung maraming ginagawang pausok sa barangay namin? Natataboy din po ba yung lamok? Ang tawag dun ay fogging. Ang fogging ay ginagawa upang patayin ang lamok na pwedeng magkalat ng sakit ng dengue. Pero may alitutunin na dapat natin sundin kung kailan lamang ito maaring gawin. So talagang dapat po talaga kaming mag-ingat. Maglinis, alisin at itaob ang mga pwedeng itlogan ng mga lamok. Para hindi na sila dumami at magkalat ng dengue. Habang dumadami ang mga stagnant water, ay dumadami ang mga bilang ng lamok dahil doon sila namamahay at nangingitlog. Kailangan natin takpan ang mga imbakan ng tubig upang hindi ito pamahayan ng mga lamok. Maiiwasan po natin ito sa pamamagitan ng paglilinis ng alulod ng paralan at bahay. Itatapon natin sa lupa ang mga imbak na basura tulad ng sirang lata para hindi ito pamahayan ng mga lamok. Dapat palitan ang tubig sa florera minsan sa isang linggo at linisin ang paligid nito. Magkakatulong din ang paglalagay ng screen sa ating mga pintuan at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng lamok.
Kailangan po nating linisin ang mga gilid ng ating paaralan at bahay para po makaiwas na rin sa mga sakit. Ang lamok na nagdadala ng sakit na dengue ay karaniwang nangangagat tuwing araw at tuwing tayo ay nagsisyesta, ugaliin nating magkulambo. Di dapat hayaan ang mga gulong sa labas upang di mapag-ipunan ng tubig at pangitlugay ng lamok. Dok, marami pong salamat. Marami po kaming natutunan sa inyo. Punta na po tayo sa ground. Magsisimula na po ang programa. Doon po natin ituloy ang diskusyon. Halina mga bata, tulungan niyo ako sa pagpapalaganap ng impormasyon laban sa dengue.